Hey mga brods, Stanley Pringle. Ito na nga yung unang move down mga kabrods ng San Miguel Beermen. Yes, gusto rin kasi bumawi talaga ng Beermen next season. Kaya, well, ito, yung isa sa mga minamatan nila ngayon, si Stanley Pringle from Terra Firma Jeep. Well, ito, yung talagang binaliwala lang ng Barangay Nebra San Miguel, yung talent na ito, yung determinado na itong manalo, biglang inalis lang ng Ginebra dahil nga, di ba, pinalit dahil kina Stephen Holt. Pero hindi nila alam yung value ng isang Stanley Pringle ay kaya pang sumabay sa mga batang players at kahit ngayon sa generation ngayon mga brods. Well, nag-iisa lang ang isang Stanley Pringle na ganito yung mga shifty handles nito, yung ganito kagaling kung paano gumawa ng spasyo para makascore. And well, ito yung isa sa mga naging scoring champion dati mga kabrods, kasabayan nito ni Terrence Romeo. Well, ganun sila. Pareha sila ng shifty ni Terrence Romeo pero mas mabilis nga lang mag-handles na ito. Ito pong si Stanley Pringle at effective pa mga kabrods. And yun, sinabi ko na rin kanina, as a scoring champion before mga kabrods, ito yung makakatulong talaga sa San Miguel Beermen. Biruin nyo yan. Ang ganda ng backward rotation if ever man, Stanley Pringle plus CJ Perez. Sa ngayon kasi nag-iisip ng SMB, magbabakasyon ba sila sa Boracay daw sabi nila mga kabrods, or gagawa na sila ng movement pa sa panibagong lineup nila at mag-rebuild na. Well, ito yung gusto talaga ng Beermen, yung panibagong lineup na. Gusto nga nilang i-trade sina Jericho Cruz, sina Chris Ross. Yan yung mga isa sa mga naririnig natin kay Mr. Snow Badua. And ito nga, ito pong si Stanley Pringle, alam ko nga, malaki ang may tutulong neto sa Beermen. Di rin naman basta-basta yung isang Pringle. Hindi nga lang kasi siya masyadong matunog ngayon dahil nga nasa Terra Firma Jeep ito mga kabrods. At syempre alam naman natin, nalaglag na rin ang Jeep. And given na rin naman na palaging nalalaglag yung kupunan ni Stanley Pringle. Pero ang pinaka madali na gawin neto ng SMB, yung kunin, ito pong si Pringle. Bakit mga brods? Alam din naman natin ang Terra Firma Jeep. Bigyan mo lang yan under the table, papayag at papayag yan mga kabrods. Well, and daming ang mga first pick neto na pinamigay mga kabrods, di ba? Kaya ito pong si Pringle, kayang-kaya ito kahit may edad na mga kabrods, kaya pa rin naman ni Pringle at sabi nga nila, may asim pa. At yung galawan naman neto mga kabrods, kakaiba pa rin. Sabi nga nila, parang hindi nga tumatanda ang isang Stanley Pringle. Ganun pa rin yung galawan, mabilis pa rin na point guard, para talagang itong pang-international kung maglaro mga kabrods. Nababaliwala lang dahil sa mga trades kung saan-saan ng kupunan napupunta ito mga kabrods. Pero pag nagamit mo ito ng maayos, well, syempre kampyonato ang makukuha mo dito kay Stanley Pringle mga kabrods. Kaya ito pong si Pringle malaking tulong sa SMB dahil sabi nga nila inconsistent na ang Beermen ngayon. Yung mga edad na players, yung mga may edad na players dyan, hindi na masyadong kumakama mga kabrods, hindi na bumabanat ng maayos. Kaya ito pong si Pringle, kahit alam din naman natin na medyo may inconsistency rin naman ito, pero pag ito'y ginamit mo ng maayos mga kabrods, tsak na mananalo ka talaga. Tumagal nga ito sa Ginebra at ilang kampyonato na rin ang naiambag ni Pringle doon. Ilang clutch plays na binibigay ni Pringle doon. Pero anong ginawa ng Ginebra? Diba? Binitawan lang din naman si Pringle. Why not ito yung magawa niya sa Beermen naman? Kayang-kaya ni Pringle mga kabrods. At sa Beermen naman, alam naman natin, iba ito bumawi. Once na sinabi nilang magre-rebuild sila mga kabrods. Dahil alam naman natin, ang Beermen, walang sinasanto ito na players. Basta ma-trade ka, iti-trade ka talaga. Kahit nga mga veterano pa yan. Diba? Yan yung nangyari kina Santos and Cabagnot. Kaya mga brods, Stanley Pringle to SMB, bagong player at bagong pwersa ng Beermen ito. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga po Barangay Nebra San Miguel. After nga ng season na ito, gusto nilang kunin. Ito pong si Enoch Valdez. Yes, yung 6'2", 6'3" point guard ng NLEX Road Warriors. Alam ko busy ang Ginebra ngayon sa paghahanda nila ng best of 3 series ng Meralco Bulls this playoffs round. Pero hindi rin naman alam ng mga ibang fans na ito pong Ginebra ay nakafocus din sa mga ibang trades na gaganapin this off-season mga kabrods. Alam din naman natin, ito pong Ginebra, hindi rin basta-basta at magpapauli sa mga tradings ito. Kaya ito pong si Enoch Valdez ay gustong
kunin ng Ginebra ito mga brods. May nakikita kasi sila dito kay Enoch Valdez, para kasing Russell Westbrook ito ng NBA mga kabrods. Kaya ito pong si Valdez, kung makikita nyo, bata-batang player, shifty na point guard din, ang galing na point guard mga kabrods. Kaya yung future neto ay talagang mataas mga kabrods. Ang ganda na magiging future team neto kung sakali mga kabrods. Kaya gusto itong alagaan ng Ginebra, gustong i-maximize yung talent ng isang Enoch Valdez dahil nakikita nga nila dito si Scottie Thompson na may scoring, mas athletic at mas may scoring mga kabrods. Diba parang Russell Westbrook lang talaga yung galawan na ito na Enoch Valdez dahil kita nyo rin naman may lahi din mga kabrods. And yun, matigas-tigas, athletic. Yung athleticism nito parang import din mga kabrods. Kakaiba rin ha. Kaya hindi na ako magugulat kung makukuha ito ng Ginebra. Pero sa NLEX Road Warriors kasi alam ko nga na pudar ito ng MVP group mga kabrods. Pero ito pong NLEX kasi parang ito yung pinakabunsong upunan ng MVP group na parang sa SMC pinakabunso nila yung Magnolia Hotshots na hindi masyadong napapaboran sa trade. Kaya ito, ganun yung gagawin nila sa NLEX Road Warriors, yung hindi masyadong napapaboran sa trade. Ito yung offeran at babatuhan ng offer ng Ginebra. Dahil alam ko papayag at papayag ang NLEX dito once na mabagyan mo ito under that table mga kabrods. Well, ito pong si Enoch Valdez, mataas-taas din naman na kahit papano ang value nito mga brods. Kahit sabihin nating rookie lang ito ng NLEX. Pero yung ginagawa kasi nito, yun yung nagpapataas ng value sa kanya. Kaya nga pumasok ang NLEX sa playoffs round dahil isa rin sa mga dahilan dito dahil dito kay Enoch Valdez. Kaya mga kabrods, kailangan ng Ginebra ng maayos na offer dito sa NLEX Road Warriors. Kailangan matapatan nila yung value ng isang Enoch Valdez. Kaya sa lineup at sa current roster ngayon ng Ginebra mga kabrods, sa tingin nyo sino bang dapat nilang bitawan at ka-value ng isang Enoch Valdez? Dahil nakikita ni Coach Tim Cone in the future, RJ Abrentos plus Enoch Valdez mga kabrods, ang gandang backcourt rotation ni Coach Tim ito mga kabrods sa Ginebra. Dahil alam nga nila na kailangan nilang mag-reserve ng tire. Yan yung sinasabi ni Boss Al Francis Chua dahil in time, hindi rin naman na tatagal si Scottie Thompson, L.A. Tenorio dyan mga kabrods, di ba? Kaya malaking bagay na ito yung ginagawa nila. Naghahanap na sila ng mga future star, rising star or mga young star mga kabrods na ganitong mga players like Enoch Valdez mga kabrods. Yung RJ Abrentos nga from Japan B-League, nakuha agad ng Ginebra yan, di ba? Paano pa ito pong si Enoch Valdez na nasa NLEX Road Warriors lang, nasa PBA lang mga brods. Kaya rin nila yan. Well, nakikita kasi ni Coach Tim Cone dito yung puso niya sa laro, yung skill set niya, yung hustle niya sa larong mga kabrods. Talagang Westbrook na Westbrook type talaga yung laruan na ito mga kabrods. Kaya yan ang kinaganda kay Enoch Valdez at point guard na matangkad pa. Yan ang isa sa mga paborito ni Coach Tim, yung mga tall point guards. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ito po bang si Enoch Valdez ay worth it ba itong kunin ng Ginebra to fair ng maayos ang NLEX Road Warriors? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.